Hello mga business, i-demo natin kung paano gamitin yung gawa kong app for restaurant. So, pasok tayo dito sa restaurant na app. Meron tayong gawa na for gas station at saka sa shop store. So, itong app na to is designed talaga for kuan. So, ito po yung dashboard niya. So, design na talaga to sa restaurant. So, kaibahan na ito, meron siyang dine-in take-out, tapos sales order. So, optional yan. So, yan, dito. Tapos, yan. Dito naman sa settings, para lang natin kuhan yung mga access natin. So, dito sa settings, admin lang makapasok dito. So, for demo process, nilagyan na natin ng admin na 11, si manager 22, at si cashier 33. So, si manager ay for price update at saka sa print ng mga discount or ano pa. Tapos si cashier, kuan lang siya. Tapos dito na rin ipapasok yung company name at saka company logo. So, yan. Diyan po lahat ipapasok yung mga access. So, dito sa cashier, dito lang po makapasok sa cashier, tapos sa iba admin na mga access yan na lahat. So dyan, so yung design natin is parang basic na. So nakasanayan natin na yung kuha natin parang sa Shopee, so meron siyang cart na ganyan kasi yan na nakasanayan natin. So dito si cashier, so meron niyang cart, tapos ito yung mga kuan menu. So cart error kasi wala pa siyang nakapasok. So lagyan lang natin ng order. Tapos lagyan mo lang quantity. Ah, yan. Oh, yan. Automatic yung nakalagay lahat at may total. So meron din nakalagay na din na dine in, yun ang sinasabi ko. Tapos yung sa corner dyan, meron niyang calculator. So built-in rin. Tapos meron siyang mode of payment, yung mga e-wallet, P-points at saka discount. So sa default, naka-disable lahat lang yan. Mayroon tayong settings dyan. Sa admin lang ako makapag-set na yan. So, cash lang talaga yung payment natin sa default. So, makikita ko mamaya kung paano i-enable, disable yung mga mode of payment. So, yan. Tapos, yan lang. So, pay cash, automatic, sample, 150 yung pera niya. Pag kulang, hindi naman yan makapag-proceed. So, automatic mayroon siyang change. Pwede mo lagyan ng table order. Pag wala kang table order, pwede na automatic yan. Wala siyang nakalagay na to table order. So, yan. Print sales mo lang. Tapos, pag wala ka nang ipon, nakadine in siya. Tapos, dyan, new entry. Pag pasok niya, meron naman yan. So, automatic. So, try tayong mag-order na may pang take out. So, automatic mag-print yung kuhan niya. So, pwede rin i-disable yung logo para mas makunti. Tapos, pwede tanggalin yung tax. Depende na. Mayroon yung settings doon sa dashboard natin. So, pag discount, kailangan may manager password. So, naka-default dyan, 10% discount. So, pwede mo nang i-edit yan. So, mayroon naman tayong calculator. So, madali lang yan i-compute. So, tapos, naka 10% siya, naka-default. So, automatic payment, meron siyang discount na makikita naman yan sa resibo kung yung discount niya. So, nakalagay take out. Tapos, meron siyang discount na 5 pesos. So, take out. So, yung receipt, pwede mong tanggalin yung logo para mas makonti lang. Tapos, makikita mo yung dito sa sales, automatic. Pag naka-red, yan, yung may discount yan. Tapos, pag i-print mo, may nakalagay na D for discount yung ano niya, mode of payment.
So, pinakita ko lang sa inyo para kung paano makita yung sales. So, dito nakita natin yung sales. So, dyan nakikita natin yung sales. So, 6,600 tapos dito sa kuha natin. So, nakakuha na siya. Naka-synchronize. So, automatic pag malayo ka, monitor mo yung sales mo. Tapos, ang gawin mo para makuan, so ipaprint mo lang yung kuan yan. So, manager passwords. So, para makita mo yung details ng sales mo. Tapos, yung sa naman, makikita mo, may nakalagay din dyan na total sales. So, maganda din yan. So, pag every time mag-cash out ka na, mag-kuan ka na. So, pwede mo rin i-filter, mayroong cash, e-wallet. Yan. Tapos, pwede rin per product. So, monitor mo talaga kung ilang nabenta mo today or pwede range, pwede all. So, yan. Maganda yan yung sales report natin dyan. Makikita lahat. So, pero si cashier, doon lang si cashier sa kuan. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano makita yung sales agad. So, kahit malayo ka, monitor mo yung sales mo. Tapos, try natin dito sa kuan. Try tayo ulit para makita yung kuan niya, inventory. So, dyan, mayroon siyang kuan. So, automatic na rin pag magdideduct yung kuan pag may yun. Sample kung gusto mo mag-edit, delete mo lang, tapos back ka ulit. Automatic, hindi naman yan madi-delete. So, yan. Edit mo yung order mo. Tapos, yan. Yan. Tapos, yan, naka-disable yung kuan kasi dinisable natin yung P-points. Tapos, yung ayang pang e-wallet. So, yan, pag may nag-pay na GCash. So, para makikita mo lang kung may ilan ang sales ng GCash. So, pwede mo rin lagyan ng table order. So, pwede, wala na. Pag nilagyan mo ng table order so, dyan, lalabas yan sa baba yung order niya, order or table number. So, yan. So, out natin dito. So, pakita ko sa inyo kung paano. Kasi yan, yung P-points, naka-disable, print logo, yung discount, e-wallet, delete order, tapos print tax, pwede mo rin i-print para makita sa resibo yung tax. 12%. So, pag-save dyan. So, try natin. Pasok tayo. Dito. Yan. Total 100. Tapos, may change na 20. Prints natin. So, madali lang siya. Parang yung uso ngayon parang design na simplified na. So, automatic at mag-update talaga yan, no? Maganda ito kasi kung gusto mo magkano yung nabinta mo na burger, so makita agad. So, meron kang filtering sa sales. So, pwede mo i-print yan, pwede rin